Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay September 4, 2023 at ang inyong lingkod ang naatasang magbigay ng mensahe para sa ating morning devotion. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Ama, at pinasasalamatan sa umagang ito. Salamat na muli, O Diyos, sa iyo sa umagang ito, sa buhay at kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po, O Diyos, na pangunahan mo po ang iyong lingkod sa pangunguna ngayong umaga. Ikaw nawa, O Diyos, ang mataas at mapapurihan. Ito po, Ama, ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pagbabatayan ng ating aralin ngayong umaga ay matatagpuan sa Isaiah 43 verses 1 and 2. Ganito po ang sinasabi, Israel, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh. Huwag kang matatakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka maaano, hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Ang ating pong morning devotion ngayong umaga ay pinamagatan kong Remember Who You Are. Napakaganda ng mga salita ng Diyos na ibinigay sa kanila sa panahon na iyon. Ipinaalala ng Diyos na siya ang lumalang sa kanila at kung sino sila sa paningin ng Diyos. God reminded them that they are their people and they are special to Him. Nang panahon na iyon, sila ay dumaranas ng matinding paghihirap sa pagkakabihag sa kanila ng Babylonia sa loob ng 70 years. Ang dahilan nito ay ang kanilang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil mahalaga ang kanyang bayan sa kabila ng kanilang spiritual failure, nahabag ang Diyos sa kanila. He had promised Israel na sila ay kanyang palalayain sa kanilang pagkakabihag at pagkakaalipin tulad ng ginawa niya sa kanilang mga ninuno. Tayo din ay minsan ay malayo sa Diyos at naging bihag ng ating mga kasalanan at alam natin kung gaano kahirap ang idinulot nito sa ating buhay. Ngunit salamat sa Panginoon, tayo ay kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na si Jesus. At dahil sa ating pananampalataya, tayo ay kanyang naging mga anak. Ang bayan ng Israel ay naging mahalaga sa Diyos dahil kay Jacob na kanilang ninuno. Gayon din naman, tayo ay naging mahalaga sa Diyos dahil sa ating pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Ano man ang challenges na ating dinadaanan at dadaanan pa na journey sa mundong ito, sinasabi ng banal na kasulatan, hindi tayo dapat matakot. Because we are God's people. We are His children. Ang ating amang nasa langit ang siyang bahala sa atin sa oras ng kagipitan. Sa verse 2 po, ang sabi doon, If we go through deep waters, I will be with you. Tayo ay sasamahan ng Diyos sa panahon na tayo ay dumadaan sa matinding hamon ng ating buhay. The Bible is reminding us na hindi tayo nag-iisa when we go through the river of difficulties. May mga kaguluhan sa iba't ibang parte ng mundo at may mga problema tayong hinaharap. Tayo ay dapat maging matatag sa ating pananampalataya at tayo ay magpatuloy sa paglilingkod at sumunod sa anumang pinapagawa ng Diyos sa atin.
In times of discouragement or fear, kung ang dahilan nito ay ang ating pagkakamali, tayo ay lumapit sa Diyos at humingi tayo ng tawad at magtiwala na tayo ay Kanyang patatawarin. The Bible says in Psalm 103:13, "The Lord is like father to His children, tender and compassionate to those who fear Him." Remember who you are. We are precious child of God. Naiintindihan ng Panginoon ang ating kahinaan at kabiguan. Ipagkatiwala natin ang lahat-lahat sa Kanya and believe hindi tayo nag-iisa sa panahon ng ating paghihirap. Tandaan natin ang pangako ng Diyos na sinasabi sa Biblia, "I will be with you." Ang Diyos ay nangako na tayo ay Kanyang sasamahan sa ating lakbayin sa buhay at iingatan sa anumang pagsubok na ating kakaharapin. Every time that we feel discouraged and afraid, remember who you are. You are the precious child of God. Amen. Good morning everyone! Isa na namang edisyon ng Morning Devotion ang ating napakinggan sa pamamagitan ni Ate Noemi Garcia. Pumako tayo sa prayer time para sa umagang ito ng Monday, September 4, 2023. Tayo ay manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, sa mga oras na ito, muli ay nagagalak ang aming mga puso na makipagniig sa iyo sa pamamagitan na naman ng isang edisyon ng Morning Devotion. Salamat po sa buhay ni Ate Noemi Garcia na siyang naghandog ng kanyang Morning Devotion para sa araw na ito. Salamat Panginoon dahil ito ay nagsisilbing kalakasan, pagkain ng aming spiritual life at higit sa lahat ay maging gabay namin sa panimula ng araw na ito. Pinagpipray din namin sa iyo ang patuloy na pag-ulan na nararanasan sa aming bansa. Pinagpipray namin sa iyo ang mga lugar na binabaha, especially yung mga nakakaranas ng landslide, yung pagguho ng lupa. Dakilang Diyos, nagtitiwala kami na patuloy mo po silang sasamahan at iingatan at hindi mo po sila pababayaan. Pinagpipray din namin sa iyo ang iyong mga anak na pupunta sa tanggapan, sa opisina na kanilang kinabibilangan sa umagang ito. Maaaring ang iba sa kanila ay naghahanda para sa kanilang pagpasok. I pray na maging victorious ang kanilang buong maghapon. Ganon din, Panginoon, salamat dahil iningatan mo kami sa nagdaang mga bagyo tulad ni Goring at ni Hana. Salamat po dahil sa kabila ng ito ay nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang lugar, ay meron pa rin pong magandang naidulot ito sa pamamagitan ng paglilinis ng aming kapaligiran. I pray, Panginoon, na matuto kami sa pamamagitan ng pangangalaga ng aming kapaligiran upang hindi magpatuloy ang nararanasan naming climate change habang hindi pa po huli ang lahat. Pinagpipray ko rin sa iyo ang iyong mga anak na may mga karamdaman. Nawa, Panginoon, ay dulutan po sila ng kagalingan na nagmumula sa iyo at patuloy na makita ang kapahayagan sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kanila, tulad ni Ate Perla Uy. Dakilang Diyos, pinagpipray ko po siya sa iyo at ang iba pang mga anak mo na nakakaranas ng karamdaman. Tulungan niyo po sila, dakilang Diyos. Maaaring ang iba ay nanonood sa mga oras na ito. Ipuin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Ganon din, pinagpipray namin sa iyo ang kabuuan ng maghapong ito
Samahan at ingatan nyo kami sa maulang panahon. Pinagpipray din namin sa iyo ang mga kapatid namin sa ibayong dagat. Sa kabila na sila ay malayo, ay hindi sila nawawaglit sa aming mga panalangin. I continue to pray the whole Crossroad United Methodist Church family. Bless nyo po at patuloy na maranasan ang iyong presensya sa lahat ng iyong mga anak na kaanib nito. Ganon din po, pinagpipray namin sa iyo ang ibang mga churches na nagkakandak din ng ganitong gawain. Nawa maging pagpapala din ito sa iba. Muli, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion. We pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan kahit na medyo maulan pa rin. Manatili po tayong malakas at nakaugnay sa ating Panginoon at patuloy na makita yung kapahayagan ng Diyos sa ating mga buhay. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, na nagsasabing mabuti ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hanggang sa muli, paalam!